Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Matapos nga pong maghiwalay si Converge Fiverxers, Alden Ayo, eto unti-unti nang bumubuo ng bagong coaching staff ang Converge Fiverxers. At Justin Brownlee nakabawi sa Game 2 ng kanilang bakbakan kontra sa Triamuda sa IBL. Sama-sama po nating pag-usapan at talakayin yan. Matapos po ako maglambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating pong mga video. Matapos nga po ang paghihiwalay ng Converge Fiverxers at ng dati nilang mentor na si Coach Alden Ayo, unti-unti na pong naglalagay ang mga coaching staff ang Converge Fiverxers. 2 araw pa lang po mula nang maghiwalay ng landas ang kanilang dating mentor, matapos nga pong pangalanan si Coach Franco Atienza bilang kanilang interim coach at si Coach Raiko Truman naman ang kanilang active consultant. At ngayon isinama na po nila dyan si Strong Group Athletic Philippines Coach Charles Chu bilang bahagi ng kanilang coaching staff. Kinumpirma nga po iyan ni Converge Team Manager Archen Cayabyab. Ang appointment nga po ni Charles Chu sa Spin.ph kahapon po yan, Sabado. Si Coach Charles Chu nga po ay galing sa isang championship stint kasama ang Strong Group Athletic matapos nilang pagharian ang 2024 William Jones Cup dyan po sa Taipei. Habang si Coach Raiko Truman naman ang kanyang naging consultant. Si Coach Charles Chu din ang nag-iisang madadagdag po sa kasalukuyang coaching staff ng Converge Fiverxers. Samantala, mananatili naman po na makakatuwang sina former PBA MVP Danny L. Deponso, former PBA MVP Willie Miller, Carl Santos. Si Coach Charles Chu ay minsan na din po naging bahagi ng coaching staff ng Meralco Bulls under ni Coach Norman Black. Iniwan lang nga po niya yan dahil dahil magsisimula na po siya para sa St. Benilde at naging runner-up po siya matapos ngang magkampiyon po dyan ang Letra Knights. So tinitingnan po natin ano ang magagawa ni Coach Charles Chu para sa Converge Fiverxers na pangungunahan nga po ni Coach Franco Atienza, Coach Charles Chu, Willie Miller, Danny L. Deponso, Carl Santos at ang magiging active consultant na si Raiko Truman. Eto mga shooters, nauuso na itong pagiging active consultant dito sa PBA. Ito, hindi naman ito yung kauna-unahang pagiging active consultant. Neto pong si Raiko Truman dahil ginawa niya na rin po yan dati sa Petron Blaze Booster at ginawa na din po niya yan sa Red Bull noong pong mga panahon na siya po ay nasa Gilas Pilipinas. Una siya nag-coach sa Gilas Pilipinas, si Coach Raiko Truman. At ito, pag-usapan naman po natin ang pagbawi ni Justin Brownlee. Ayan nga na po, nakabawi na ang team ni Justin Brownlee sa IBL na Pilita Jaya. Kalaban nga po nila ang sa Triamuda Pertamina sa Game 2 ng kanila pong Best of 3 Championship Series. Una nga pong 4 na puntos ng Pilita Jaya ay mula sa isa pang import na si KJ McDaniels. Medyo mainit ang kanilang bakbakan matapos nga po ang first quarter 17-12. Abanti po dyan ang Pilita Jaya. Medyo low scoring ball game ang una pong bahagi ng bakbakan. Sa ikalawang quarter ay maganda naging shooting percentage ng local player ng Pilita Jaya. Medyo malas lang po talaga sila pagdating sa free throw. Nang dahil nga po dyan natapos ang first half sa 3 puntos lang ang kanilang kalamangan, 38-35 lamang po ang Pilita Jaya. Pagpasok naman ng third quarter, maganda na naman ang naging panimula ng Pilita Jaya matapos mag-take over mode. Ito pong si Justin Brownlee. Pero after po niyan, hindi pumayag ang import ng sa Triamuda Pertamina dahil gumawa din sila ng kanilang sariling run para angkinin ang panandaliang kalamangan. Matapos magtuwang sina KJ McDaniels at Justin Brownlee, gumawa sila ng 9 straight point. 5 po dyan, 5 po dyan ay nanggaling kay Justin Brownlee. Kaya natapos po ang third quarter, tangan nila ulit ang 64-58 na kalamangan. 6 na puntos po ang kanilang lamang ng Pilita Jaya.
Pagpasok nga po ng fourth and final quarter, nag-init ang dalawang import na sina KJ McDaniels at Barangay Ginebra San Miguel resident import and Gilas Pilipinas naturalized player na si Justin Brownlee. Matapos po silang magtala ng 39 combined point, 24 points po dyan kay KJ McDaniels at eto naman po si Justin Brownlee ay nakapagtala ng 15 points. Kaya nga po matapos ang kanilang Game 2 ng Pilita Jaya 82-70. Bukas ay magaganap na ang kanila pong Game 3 kung sino nga ba ang mananalo dito po sa dalawang kupunan na ito. Ang mananalo dito mga shooters ay siya na pong tatanghaling kampiyon. Magaganap po yan bukas. Sino nga ba mananalo sa Game 3? Ang hihirangin pong kampiyon at pagkatapos po niyan, babalik na po si Justin Brownlee dito sa bansa para naman sa kanyang Barangay Ginebra San Miguel. So titingnan natin kung ano yung magiging performance ng dalawang import nung Barangay Ginebra San Miguel na si Justin Brownlee nga po at etong dating import ng Talk and Text, Meralco, alam natin naglaro sa Meralco to, at sa NLEX Road Warriors itong si KJ McDaniels. Medyo mabigat yung laban nila dito dahil malalaki yung import nung pong Satria Muda. Kaya naman hirap sila sa loob mga shooters dahil etong dalawa, etong si KJ McDaniels naglalaro ng panentro, forward naman si Justin Brownlee para po dito sa Pilita Jaya. At siyempre bago po natin tapusin ang ating po video, nais po nating mag-shoutout siyempre sa patuloy at paulit-ulit talagang nakasuporta palagi po sa ating mga video. Sina Gerald De Guzman, shoutout po sa inyo. Wilfredo Paraguyo, shoutout po. Francis Kiko Palumayan, shoutout. Teodoro Alonso, Lady Water, Villa Flores family ng Laguna at sa buo pong team Paangat Premier supporters. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ano man po ang inyong maging opinion, dyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!